Magandang gabi pong muli sa lahat. Magandang gabi po, Father. Pakisabi sa katabi niyo, good evening. Fiesta na bukas. Tayo po ay nasa huling araw ng ikapitong o septenaryo ng ating mahal na ina. Ang paglilibing kay Jesus at pag-iisa ni Maria. Ngayon ding araw ay ating ipinagdiriwang ang isa sa mga titulo ni Maria. Actually, sa buong taon at sa buhay ng simbahan, halos mayroong 68 titulo si Maria. Ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang kamahal-mahalang pangalan ni Maria. Ayon po sa kostumbre o kaugalian ng mga Hudyo, may dalawang klase ng paglilibing. Ang dalawang klaseng paglilibing na yon ay ayon sa pamamaraan ng kamatayan. Dalawang klaseng paglilibing ayon sa pamamaraan ng kamatayan. Ibig sabihin po, kung papaano ka namatay, gayon din ang pamamaraan ng iyong paglilibing. Ano po yung unang pamamaraan? Yun po yung natural death. So kapag ikaw ay namatay naturally, ang iyong bangkay ay hinuhugasan para luminis. At pag ito'y nahugasan na, babalutin ng mga kayong lino o magandang tela at saka lalagyan ng iba't ibang klase ng pabango. Napakagandang kamatayan kapag natural death. Ito po ang nangyari sa kaniyang kaibigan na si Lazaro. Natural death. Kaya nga nung binuhay niya si Lazaro, nang lumabas sa yungib o sa kuweba, nakabalot pa ng kayong lino. Ano naman po yung ikalawang pamamaraan ng paglilibing ayon sa kamatayan? Ang ikalawa, pag ikaw ay namatay na kriminal, kapag ikaw ay namatay na kriminal, kasamang ililibing ang dugo na meron ka. Ibig sabihin, hindi huhugasan dahil ikaw ay kriminal, kasama mo yung dugong ililibing dahil sa iyong kasalanan. Ano po ang inyong naiisip? Si Kristo ay walang pagkakataon na linisin ang kaniyang katawan. Ang kaniyang ina at mga alagad ay walang lakas na loob na siya'y hingin at linisin. Kaya si Jesus ay inilibing katulad ng kriminal. Hindi nga ba? Dahil siya'y ipinako sa krus, namatay at naparusahang sa salang hindi niya ginawa. Kaya ang kaniyang paglilibing ay katulad ng paglilibing sa isang kriminal. Buti na lang, may mga tao pang mabubuti sa kaniya, katulad ni Nicodemo, na nagbigay ng kahit na kaunting respeto sa taong alam niyang namatay ng walang kasalanan. Kaya nga po, ang kamatayan at paglilibing ni Jesus ay isang takda ng katuparan ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Sino po sa inyo ang gandang-ganda sa Belen?
Lalong-lalo na kapag yung baby Jesus nakalagay doon sa crib. Di po ba? Yung crib po na yon, ngayon, cute. Kapag Pasko, ang ganda ng ating pagkakalagay ng crib. Pero in original sense, ang crib po na iyon ay labangan. Alam po ninyo ang labangan? Kainan ng hayop. Hindi kanya yung higaan. Kainan ng mga hayop. Kaya nga yung mga baka nasa labas Wala doon sa kanilang kulungan. At nagkataong mayroong isang labangan, doon inilagay si Jesus nung kaniyang isinilang. Bakit ko po sinasabi yung tungkol sa kaniyang pagsilang? Dahil wala namang kaibahan sa kaniyang pagsilang at sa kaniyang kamatayan. Dahil ang libingang kaniyang pinaglagakan ay hindi rin sa kaniya. Kahit na sa kamatayan, si Kristo ay walang daladala. Kahit na sa kamatayan, pangit ang kaniyang naging katapusan. Pangit man ang kaniyang naging katapusan, pangit man ang kanyang naging kamatayan, ang pagiging pangit na ito ang naging dahilan ng ating kaligtasan. Kaya huwag kayong mahihiyang tumitig sa mga peklat na meron si Jesus. Dahil ang peklat na yan, ang mga scar na yan, ay dinala niya para tayo'y magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kilala niyo po ba si Mary Ann Vebans? Hindi. Wala bang marites dito? Si Mary Ann Vebans ay isang nurse na isinilang sa United Kingdom. Diyan layo, no? Sa United Kingdom. Mga around 1930s o later than 1930s, she got married. At nagkaroon siya ng 3 anak. Sometime 1933, namatay ang kaniyang asawa. Kaya naiwanan sa kaniya ang 3 anak. Along the way, si Mary Ann ay nagkasakit. Yung sakit niya, nakalimutan ko yung scientific term. Yung nadideform yung kaniyang mukha. Humahaba yung kaniyang baba. Bumababa yung kaniyang panga. Lumalaki yung kaniyang mukha. Yung isinilang ng maganda na kapag-asawa, nagkaroon ng sakit, na-deform ang kaniyang mukha at siya'y pinagtawanan day and night. Ang lahat ng kaniyang mga kakilala ay umiwas sa kaniya at pinagtawanan ang kaniyang itsura. What's the point of the story? Upang mabuhay niya ang kaniyang 3 anak na iniwanan nung namatay ang kaniyang asawa, she joined the contest. Ano po yung contest na yon? The ugliest woman in the world. Kaya nyo ba yon? Kaya nyo bang pagtawanan para sa pag-ibig mo sa iyong 3 anak? Tinanggap niya lahat ng katatawanan.
dahil siya ang ugliest woman, nanalo siya at ang napanalunan niya ang naging simula upang mapalaki niya ang kaniyang mga anak. Pagkatapos noon, sumama siya sa mga circus at hinayaan niyang ang kaniyang kapansanan na pagtawanan ng tao pero magiging dahilan ng kaniyang ikabubuhay. Hindi nahiya si Mary Ann Vebans na pagtawanan, pero alam niya sa kaniyang puso na ito lamang ang tanging paraan upang kami ng aming mga anak ay mabuhay. Hindi nahiya si Jesus na siya'y pagtawanang ilibing na kriminal. Dahil sa kaniyang kamatayan, naroon ang ating kaligtasan. Kaya po sa mga nanay na dumaan ng cesarean, huwag niyong ikahiya ang peklat na meron kayo. Ibig sabihin yan, buhay ang naging dahilan. Sa mga tatay na nagkakasugat-sugat sa pagtatrabaho, huwag niyong ikahiya yung sugat na meron kayo, sapagkat yan ay dahilan upang mabuhay ang pamilyang ibinigay ng Diyos sa iyo. Nadapa kayo, nagkapeklat, okay lang yan. Ipagmalaki ninyo ang peklat na meron kayo dahil ito'y sagisag that you survive. Kaya nga hindi ikinahiya ni Maria ang 7 peklat na nasa kaniyang puso, sapagkat alam niyang ang 7 peklat na ito ang naging dahilan upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Si Maria bilang ina ni Jesus ay tahimik na nakakaramdam ng sakit. Kaya nga kahit nasa paanan ng krus, siya'y naroroon at hindi iniwan ang kaniyang anak. Kaya nga natin kinakanta kapag September 15, Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucis Lacrimosa. Standing on the feet of the cross, hindi niya iniwanan. Tinuturuan tayo ni Maria na tumayo sa gitna ng krus ng ating buhay. Huwag ninyong iiwanan ang krus ng buhay na ibinigay ng Diyos. Kaya nga po, noong December 2015, ang National Geographic ay nag-publish ng kanilang special issue about the Blessed Virgin Mary. Ano ang konteksto? The strongest woman on earth. Dahil wala talagang ibang babaeng pinakamatapang kung hindi si Mariang tumayo sa gitna ng krus ng paghihirap. Marahil kung ano ang sakit ng katawan ng Jesus na nakabayubay sa krus, yun din ang sakit ng pusong nararamdaman ng inang nagdadalamhati at nakikiisa sa paghihirap ng anak. Kaya nga ang kaniyang kamahal-mahalang pangalan ay pangalang ibinigay ng Diyos upang sa gitna ng ating paghihirap, upang sa gitna ng ating pagsubok,
may matatawag tayong mahal na ina dahil sa Kanya nagkaroon ng katuparan ang pangako ng kaligtasan. Ang Kaniyang pag-iisa ay isang hudyat ng pagiging matatag sapagkat siya'y nilukuban ng Espiritu Santo. Ang Kaniyang pag-iisa ay hindi pag-iwan ng Diyos, kung hindi pagpapakita sa lahat na ang pag-iisa ay isang koneksyong ginagawa ng tao upang makita ang tunay na kahulugan ng kaniyang misyon sa mundo. Kaya nga po sa pagninilay ninyo ng 7 hapis ni Maria, hindi lamang ito 7, it could be more. Kaya lang ang 7, alam natin, ay symbolic number na meron pa at marami pang hapis ang pinagdaanan ng babaeng pinili ng Diyos pero kaniyang pinagpala pagkatapos ng lahat. Ilapat natin sa ating buhay ang karanasan ni Maria. Hindi tayo malayo sa karanasan ni Maria. Tayong lahat sa ating sariling buhay ay mayroon ding krus na tinataglay at mayroon ding mapait na paglalakbay. Pero sa kaniyang halimbawa, makikita ang sagisag, makikita ang lakas, makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw ay nawawala, si Maria ang daan patungo kay Jesus. Kung ikaw ay nalilito, si Maria ang kapayapaan patungo sa Diyos. Kung ikaw ay broken, si Maria ang magbubuo patungo sa Kanya. Sapagkat ang tunay na mananampalatayang Kristiyano ay kumikilala sa kapangyarihan, pag-ibig at awa ng Diyos na inilukob kay Maria, kaya nga siya'y tinawag na puno ka ng grasya. At kapag puno na ng grasya, anong nangyayari sa grasya? Umaapaw. Saan ito dadalhin? Eh di sa ating lahat. Sa ating lahat na sumusunod at tumitingin sa kaniyang makainang pagmamahal. Yung mantel ng kaniyang pagmamahal, tayo'y magpasukob. Dahil kung papaanong siyang nilukuban ng Espiritu, tayo rin ay lulukuban ng kaniyang mantel ng pag-ibig at pag-asa. Salamat po, Inang Maria. Salamat po sa pagpapakita ng iyong katatagan. Salamat po sa pagdadala sa amin kay Jesus. Salamat po sa pagtayo sa gitna ng krus. Salamat po sa iyong simpleng oo na naging daan ng aming pagliligtas. Huwag mo po kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming tingnan at dalhin sa kaharian ng langit sa dulo ng aming buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.